Magandang umaga, ito ay Sabado, September 6, 2025. Alam mo ba kung bakit labis akong natutuwang narito tuwing linggo upang basahin ang mga sulat ng pagtitipon ng mga agila? Sumulat si Apostol Pablo ng 14 na sulat sa mga banal at nakatanggap tayo ng mahigit 350 na sulat mula sa Jeffersonville. Tuwing linggo hinimok tayo ni kapatid na Joseph na pakinggan ang isang na pinili ng Diyos upang ipahayag ang mensahe sa araw na ito. Natapos na ang lahat na misteryo, gaya ng ipangako sa Revelation 10:7. Walang sinuman ang makakatayo at magsasabi na siya ay nabubunyag ng mga bagong bagay. Ngayon, narito ang sulat na hinihintay natin buong linggo. Minamahal na pangatlong ni Exodo na nobya. Kung wala kang espiritual na mata, hindi mo ito makukuha. Ngunit nakikita ng espiritual na mata ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos dahil ito ay eksakto sa salita. Ito ay ang salita at ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Kung ano ang kanyang ginawa sa simula, ginagawa niya ang gayon ding ngayon at ang spiritual na mata ay nakikita ito, pinaniniwalaan ito at naririnig ito. Maaaring hindi sumang-ayon sa akin ang mundo sa pinaniwalaan kong inilaan na paraan ng Diyos para sa ngayon. Ang pinakamalagang tinig na dapat mong marinig ay ang tinig ng Diyos sa mga tape. Dapat mong patugtugin ang mga tape sa iyong mga simbahan. Ngunit kung talagang naniniwala ka sa mensaheng ito, kung gayon, hindi ka maaaring sumang-ayon sa sinasabi ng propita ng Diyos. Ngayong linggo, tayo ay titipunin tulad ng ginawa ng mga batang Hebreo upang makakuha ng mana na ibinigay sa kanila sa magdamag, na mag-iingat sa kanila sa darating na araw. Tayo ay titipunin para sa ating espiritual na mana, na magbibigay sa atin ng lakas para sa ating napakalapit na eksodo. Wala nang mas mabuting paraan kaysa hayaan ang tinig ng Diyos na sabihin itong mismo tungkol sa kanyang sarili at ang mensaheng ito na ating maririnig ay puno. Kinuha ng Diyos ang isang tao sa ilang. Sinanay siya at ibinalik siya at kinuha ang bagay at inilabas ang bayan. Tingnan mo ang ibig kong sabihin, hindi niya mababago ang kanyang programa. Siya ay Diyos. Kaya't dito malinaw niyang sinasabi sa atin na hindi niya binabago ang kanyang programa. Kung ano ang ginawa niya mula pa sa simula, gagawin niya itong muli sa huli. Ipinangako niya, kaya ngayon dapat nating malaman kung ano ang kanyang programa noon bilang ito ay magiging parehong programa ngayon. Hindi siya kailanman haharap sa isang grupo. Hindi niya ginawa. Siya ay nakikitungo sa isang individual at ginawa niya at gagawin niya. Nangako siya, kahit sa Malakias 4, gagawin niya ito. Hindi siya kailanman haharap sa isang grupo. Hindi niya ginawa. Siya ay nakikitungo sa isang individual at ginawa niya at gagawin niya. Nangako siya kahit sa Malakias 4, gagawin niya ito. Hindi siya nakikitungo sa isang grupo. Kaya nangako siya sa ating panahon na magpapadala siya ng isang tao, Malakias 4, kasama ang ganito, ang sabi ng Panginoon. Tama yan. Kaya nariyan ang kanyang pangako. Kung ano siya noon, pangako kung ano ang sinasabi niyang gagawin niya, at narito tayo. Anong mga tao? Masaya, dapat tayong maging pagbibigay sa kanila ng tanda sa pamagitan ng kanyang ipinangakong salita na tanda. Ipinangakong salita, nangako siya na gagawin niya ito. Paanong pinili ng Diyos na pamunuan ang kanyang nobya noon? Pinili ng Diyos sa mga araw ng Exodo. Tinawag niya ang isang grupo at mula sa grupong iyon, gusto kong may mapansin kayo. 2 lang ang nakuha niya na mapupunta sa lupang pangako. Ano ang pinili niya para alisin sila? Ito na. Napakalaga nito para mahuli ng espiritual na kaisipan. Paano pinili ng Diyos na pamunuan at dalhin ang nobya sa lupang pangako? Politika?
organisasyon, pinili niya ang isang propita na may supernatural na tanda ng haliging apoy, na hindi magkakamali ang mga tao. Ang sinabi ng propita ay ang katotohanan. At bumaba ang Diyos sa isang haliging apoy at pinagtibay ang kanyang sarili. Ipinakita ang kanyang salita. Tama na, iyan ang kanyang dinala, ang kanyang unang paglabas, ang kanyang pangalawang Exodus. Kaya upang matiyak na ang mga tao ay hindi magkakamali, nagpadala siya sa kanila ng isang propita na may supernatural na tanda ng haliging apoy para sa kanilang dakilang Exodus. Ano ang kanyang ginawa ang unang Exodus? Nagpadala siya ng isang propita, pinahira ng isang haliging apoy at tinawag niya ang mga tao palabas. Iyon ang kanyang unang Exodus. Ang ikalawang Exodus, nagdala siya ng isang propita, pinahiran, na kanyang anak, ang Diyos propita. Sinabi ni Moises na siya ay magiging isang propita at magkaroon ng haliging apoy at gumawa ng mga tanda at mga kababalaghan. At dito pinangako niya ang parehong bagay sa Exodus sa mga huling araw at hindi niya ito mababago. Marami ang sasang-ayon sa pagsasabing, oo, nagpadala siya ng isang propita upang tawagin ang isang nobya. Ngunit ngayon ay pangunahan ng Espiritu Santo ang nobya sa pamagitan ng ministeryo. Pero hindi niya sinabi yun. Ituloy lang natin ang pagbabas. Pansinin ang haliging apoy na tumawag sa kanila, umakay sa kanila sa lupang pangako sa ilalim ng pagpapahid ng isang propita, isang haliging apoy na maaari nilang tingnan na humantong sa kanila sa lupang pangako sa ilalim ng pinahirang propita at palagi niya siyang tinatanggihan. Tama na? Oo naman. Ang mismong haliging apoy na ito ay umaak muli sa mga tao sa isang lupang pangako, ang milenyo. Ang haliging apoy sa ilalim ng pamumuno ng Diyos. Ang Diyos ay ang apoy at ang haliging apoy ay pinahiran lamang ang propita. Ang haliging apoy ay tatayo bilang isang makalangit na saksi na si Moises ay tinawag. Ngayon, tandaan, hindi si Moses ang haliging apoy, siya ang pinahirang pinuno sa ilalim ng haliging apoy na iyon. At ang haliging apoy ay pinagtibay lamang ang kanyang mensahe sa pamagitan ng mga tanda at kababalaghan. Walang pagkakamali, mga kaibigan, hindi ito ang sinasabi ko. Kapatid mo lang ako, ngunit ito ang pinatunayan ng Diyos sa iyo kung bakit ito ang katotohanan. Parehong haliging apoy na ginamit niya para sa dalawa pa. Dinala niya ito sa inyo ngayon at pinatunayan ito sa pamagitan ng siyentipiko. Hindi kailanman binabago ng Diyos ang kanyang programa. Ang Diyos ay may inilaan na paraan para sa kanyang nobya na ngayon. Ang haliging apoy sa ilalim ng pamumuno ng Diyos. Ang Diyos ay apoy at ang haliging apoy ay nagpapahid lamang ng propeta. Mayroon lamang isang tinig, isang propeta, na mayroong ganito ang sabi ng Panginoon, si William Marion Branham. Hindi siya ang haliging apoy, ngunit siya ang pinahirang pinuno sa ilalim ng haliging apoy na iyon. Nais nating lahat na maging nasa perpektong kalooban ng Diyos. Ang kanyang salita ay kanyang perpektong kalooban. Ang pinagtibay na salita para sa ating panahon ay ang mensaheng ito. Ang kanyang propita ay pinili upang mamuno sa kanyang nobya. Kung hindi ka maniniwala dyan, hindi ka maaari magiging kanyang nobya. Halina at maghanda para sa ating dakilang Exodo sa pamagitan ng pakikinig ng perpektong salita ng Diyos. Kasama natin Linggo sa ganap ng 12:00 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, habang naririnig natin ang ikatlong Exodo 63-0630 M. Brother Joseph Branham. I-download ang mga app. Ang Tibol app, BT Live app, www.branham.org/en/apps.
Hanggang sa susunod na pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.